Magandang gabi, no? Ah, sa nagtatanong, no? Ang nagtatanong nito si Ako'y Sayo Vlog, no? Ako'y Sayo Vlog yung pamagat ng kanyang ah, ah, pangalan doon sa vlog na nakalagay, no? So sabihin ko sa iyo, bro, no? Nagtatanong ka, no? Wag naman ganyan ang pagtanong mo. Kailangan maayos naman, no? Ang sinasabi mo pa, wag naman yung galing sa jablo, no? Makatao ka rin naman dapat magtanong kasi tao din naman yung mga tinatanong mo eh. Ako, bro, sabihin ko siya katotohanan. Sinasabi mo baka may Muslim dyan, no? Parang gusto mo pang alamin yung ano ng Muslim. Sabihin ko sa iyo, ako ay lumaking Katoliko. Bago ko sagutin yung tanong mo, paliwanag ko muna sa iyo. Ako ay lumaking Katoliko. Mula pinanganak ako hanggang sa 27 anyos ako Katoliko. Hanggang sa 22 anyos ako Katoliko. Pag dating ko ng 22 anyos, na ibang religion ko, born again. Pakatandaan mo ito. Naging kumpirmado pa ako sa kuno, may kumpirma ang Katoliko. Maliban sa nabinyagan ako, nakumpirmahan pa ako. Baka hindi mo alam ito. Pag edad ko na 22, naging born again ko, nabautismuhan ako sa Dapitan. Dito sa Mindanao, Dapitan City, sa born again. Pag edad ko ng 27, napangasawa ko ng iglesia ako. Aking mga anak, handog lahat. No? Handog lahat yan. 16 years ako sa Iglesia ni Cristo. Makinig ka muna. Huwag ka, kasi iniisip ko yung mga salita mo na hindi makakatao yung mga tanong mo. Pag ka-iglesia ko, edad ko 27, umalis ako sa iglesia, edad ko na ng 43, no? 48. Basta 16 years ako sa iglesia, no? Pagka handog lahat ng mga anak ko, no? Pagka wala ako sa iglesia, hindi ako tiniliwalag ng iglesia upang maunawaan mo ito, no? Ngayon nagpatiwalag lang ako dahil ako ay natamaan ng black magic. Nagpatiwalag lang ako, pero hindi ako talaga tiniwalag, pero nagpatiwalag ako. Ngayon, pagka nagpatapos kong itiniwalag ng Iglesia, INC o Iglesia ni sinasabi niyo Iglesia ni Manalo. Katapos akong pagtapatiwalag dyan, pumasok ako sa Islam. Kaya sinasahiling ko lang sa iyo, dahan-dahan ka mananalita, huwag ka maghanap ng ibang religion. Kaya itong maging kaharap mo, napakaraming religion pinagdaanan ito. Hindi lang basta-basta religion na kuan, no? Sa madaling sabi, ang last kong religion, Islam. Pakatandaan mo yan, no? Huwag ka, dahan-dahan ka naman magsasalita, no? Kung tinatanong mo kung sa inyo ba ang Kristo ay tao, wala tayong pinag-usapan ng religion dito, ha. Kaya wala akong religion. Wala na akong religion kahit isa, no? Kaya hindi na ako nagsisimba kung saan, no? Tatanungin kita rito, sasabihin ko sa iyo katotohanan, no? Nandyan na yung upload ko. Pinaliwanag na dyan kung ano ang Kristo. Tao ba o Diyos, no? Ngunit, nagtatanong ka at sinatanong ko sama-sama kung sasagutin ba kita o sasagutin raw kita. Nagtanong din ako sama kung i-vlog ba o pwede raw i-vlog. No, kailangan ko raw ipaliwanag sa tao na nagtatanong, no? Ito sabihin ko sa iyo kung tao ba ang Kristo. Tao ang Kristo. Patandaan mo ito, tao ang Kristo. Ngunit, ang Espiritu ni Kristo, upang maliwanagan ka, Diyos, ang Mesiyas. No? Itong si Kristo sinasabi mo, espesyal ito. Dahil ito lang ang may Espiritu sa lahat ng tao. No? Pakatandaan mo, ang tao, lahat walang Espiritu. Ano lang? Katawan lang at saka kaluluwa. No? Ang tao. Yung lahat ng mga tao, wala tayong Espiritu. Katawan lang sa atin at kaluluwa. No?
Pakatandaan mo, ito yung si Kristo na sinasabing tao, ngunit may espiritu ito, no? Ibang klaseng tao ito, may espiritu. Ang espiritu nito, espiritu ng Diyos, anak ng Diyos, upang maliwanagan ka, no? Ngayon, anong pangalan ng espiritu nito? Anong pangalan tong espiritu ni Kristo? No? Ito yung sinasabi na pangalan, Jesus Kristo, no? Emmanuel, no? Sa Biblia namin dyan yan. No, Mesiyas, nandyan yan. Ito, sabihin ko sa katotohanan. Ang Kristo ay tao. Ngunit ang espiritu ng Kristo ay Diyos. Dahil ito ay anak ng Diyos, Ama mismo, no? Upang maliwanagan ka, no? Ipaliwanag ko sa iyo, si Kristo tao, ang espiritu ni Kristo ay Diyos, no? Ang pangalan ng espiritu ni Kristo ay Mesiyas. Si Kristo, sa kanyang pagkatao, Kristo ang kanyang pangalan. Ayon po ang katotohanan sa iyo. Sinasabi ko sa iyo. Itong Emmanuel na sinasabi, ito'y salita ito. Kasama natin ang Diyos, no? Ang sinabing Emmanuel, kasama natin ang Diyos, no? Yan ang salitang Emmanuel. Ito'y papaliwanag ko sa iyo. Ang Emmanuel ba ay Diyos? Hindi, salita. Tao ba ang Emmanuel? Hindi, salita. Paliwanag ko sa iyo ng mabuti ito. Ang Emmanuel ay salita. Hindi sa tao, hindi sa Diyos. Salita siya, no? Ang Kristo ay tao. At ang Espiritu ni Kristo ay Diyos. Ito po, ano? Si Kristo lang ang mayroon nito sa lahat ng tao sa buong mundo na mayroon siyang espiritu. Tayo lahat ng mga tao wala tayong espiritu, no? Katawan lang at sa kaluluwa. Ayun po ang katanungan. Diyos, sagutin ko sa iyo, no? Sasagutin kita ng maayos dito kasi nagtatanong ka eh. So, yun ang sagot ko sa iyo. Maliwanag yung sinasagot ko sa iyo na ang Kristo ay tao. At ang kanyang espiritu ay Diyos. Maliwanag sa iyo. Pakatandaan mo ito. Si Kristo ang tao na may espiritu. Tayo naman, ibang klaseng tao tayo. Kaluluwa lang at sa katawan, no? Ngunit tayo sana ang kinukumpleto ng ating dakilang Ama kung tayo sumunod sa Kanya. Pakatandaan mo ito. Mas kumpleto tayo. Bakit? No? Kasi may katawan na tayo, mayroon na tayong kaluluwa. Magkaroon tayo ng espiritu kung hingiin natin ito sa Ama, no? Pakatandaan niyo yan. Pakatandaan mo ito. Pakatandaan niyo lahat ng makikinig nito na ang tao lang sana ang mayroong espiritu. Makatulad tayo ng Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong Mesiyas kung tayo ay mayroon ito o kung tayo nanalangin sa ating Ama at hiningi natin to, no, sa ating dakilang Ama, ang banal na espiritu, dahil ito basta-basta ibigay sa tao. Pakatandaan mo, upang maunawaan mo ito, sabihin ko sa iyo, upang magkaroon ka ng banal na espiritu, panalanginan mo ito, yung Ama at ang Mesiyas at ang banal na espiritu. Ito yung sinasabi ko sa yung Mesiyas, ito yung Diyos, Espiritu ni Kristo ito, no? Pakatandaan mo. Walang kaluluwa ang Diyos. Espiritu lang. Yan ang katotohanan. Masabi ko sa iyo. Tayo namang mga tao, wala tayong espiritu. Kaluluwa lang at katawan. Ngunit magkaroon tayo ng espiritu kung hilingin natin ito sa Ama. Ano ba ang trabaho ng espiritu? Itong banal na espiritu na ipagkaloob sa atin ng Ama, kung ikay dumadalangin sa Ama at dumalangin sa kanyang anak at hingiin mo to yung banal na espiritu. Ano ba ang taong nasa kanyang banal na espiritu? Ano ba sa kuan mo, ha? Ito yung taong maliligtas. Bakit nandito lahat ang sa pag nandiyan sa yung banal na espiritu, pag-ibig ang dala nito, no? Pag-ibig ng sa higit sa dakilang Ama at sa Panginoong Mesiyas at pag-ibig sa kapwa-tao, no? Ang bilin dito, ibigin ang tao, lahat ng tao sa buong mundo. Ito po ang may paliwanag ko sa iyo, no? Basta pakatandaan mo ito na ang Kristo ay tao at ang Espiritu ni Kristo ay Diyos, no? Ito yung Mesiyas.
Malinaw na po ba ito sa inyo? Sa iyo? Sana malinawan ka nito, no? Babaan ka ng Espiritu ng Dakilang Ama upang maunawaan mo tong sinasabi ko. Dahil ito ang katotohanan, no? Ayan po ang tandaan mo. So, maraming salamat sa tanong mo, no? Kasi kahit napanood mo lang itong mga video ko, makikita mo dyan kung paano pinaliwanag yan kasi inuutos na ng Ama yan. Ngunit tuturuan nga sana kita doon sa video ko, ngunit sinasabi ng Ama, ipaliwanag na lang sa iyo, no? Magpalibagong upload na lang, paliwanag na lang. Eh, sinasabi ko nga sa Ama, dubli-dubli na, ay hindi problema, dubli-dubli kahit paulit-ulit pa, no? Basta't maliwanagan lang po kayo, no? Na ang Kristo ay tao at ang kanyang Espiritu ay Diyos at ang Emmanuel ay salita ng Diyos, no? Siya ay salita, hindi sa Diyos. Ayon po ang katotohanan, hindi rin siya tao. Upang maliwanag po ito sa iyo. Maraming salamat sa tanong mo, Brad. Sana'y maunawaan to ng lahat na sa buong mundo.